Pag yung manok nyo po ay nagsasawa na pong kumain sa binibigay nyo pong pagkain, ay minsan haluan nyo naman po ng pure feeds yung kanilang patuka. Ayan, tinitingnan na nila kung halimbawa tinitingnan na nila yung binibigay nyo ng pagkain na tahop, corn bran, rice bran, ay kailangan na talaga na maghalo ng pure feeds para pampagana din po. Gaya sa ating sisiw dito na may time na may maiwan na pagkain. Pag may naiwan na pagkain, ibig sabihin po nawawala na po sila ng gana. Ganun po kasimple magpalit ng patuka. Then balik na naman sa dati. Parang ano din tao, pag magkapera ay bibili na masarap na pagkain. Ganun din tayo dito sa manukan. Pag nagkapera, bili na masarap na pagkain. Lakas na kumain. Tagal-tagal din silang hindi nakakain po ng pure feeds. Kailangan din na pakainin din natin sila minsan na masarap. Nagkataon lang talaga na pangit yung panahon kaya hindi po natin pinakawalan. Pero mga ganito kalaki na may kuplito ng balahibo ay makakasurvive na ito sa range po. Kayang-kaya na po ito makapagsabayan sa mga malalaki nating manok. Pangit kasi yung panahon kaya huwag muna natin i-release. Baka magkasakit pa po. Yung mga ganyan kalaki may kapareho naman kasi yan dito. Pwede na talaga. Yun nga lang, wag po pilitin. Pag bumuti-buti na yung panahon next week o ngayong linggo, re-release na po natin para makagain din po ng mga damo-damo dito at insekto. Sa laki ng ating area, hindi yan nila basta-basta maubos. Mag-enjoy po sila dito sa ating range. Sa pag-aalaga po natin ng manok dito sa probinsya, unang-una ko po talagang in-adjust yung patuka. Kasi sa unang 2 buwan po na pag-aalaga po natin dito, yung binibigay po natin sa kanilang pagkain ay puro feeds po talaga. Sa 1 buwan po, nakakagastos po tayo ng 3 sakong feeds nung nag-umpisa po tayo dito. Sa 3 sakong feeds, nasa almost 5,000 po yan. So, malaki po yan, lalo na wala pa po tayong kinikita po sa pag-aalaga po natin dito sa ating mga native. Kaya napakalaga na kailangan din po mag-adjust kung halimbawa na wala pa tayong kinikita. Sa ngayon po, nasa 3-4 na buwan na po tayo nag-alaga dito sa probinsya. Ina-adjust ko na po yung ating ginagastos sa patuka. Una nga dyan sa ating listahan yung pagpapalit ng pagkain, yung pagbibigay po ng corn bran. Yan yung ating unang-una na binili na pinakamura po sa merkado. Sa ngayon, yung ating gastos po dito sa ating manukan nung nakarang buwan at ngayon ay kada isang buwan ay nakagastos po tayo ng 2 sako po na tahop kasi binabasa po natin, lumulubo po yan, bumibigat. Pag bumibigat at naubos po na, nabubusog po sila. Pero yun nga, may kakulangan din po yan sa nutrients kung tahop lang po yung ibibigay nyo po na puro. Kaya nga nakita nyo po na nagbibigay din po tayo na panghalo po ng mga pure feeds o di kaya po bumili po kayo ng mga panghalo po na mayaman sa protina, calcium at saka electrolytes po na vitamins. Madami po sa Agribit Supply. Pwede po kayong makatanong. Pwede rin po na yung ating tahop, haluanin po natin ng PPC. Yung para sa baboy ata yan. Hindi ako nagkakamali. Baka sa susunod po natin na video ay maghalo po tayo ng sariling feeds po natin dito. Para sa ganon mas maganda yung kakainin ng ating mga alaga at hindi po sila makulang sa nutrients na kinakailangan po na, lalo na sa ating mga inahin na nangingitlog. Pag tinitpid po kasi natin yung mga inahin po natin na nangingitlog, talagang titipirin ka rin po sa itlog. Kaya napaka-importante na pag tayo po'y nag-alaga ng manok, lalo na po mga native, malaga na maganda din po yung pagkain nila. Sa ating mga heritage naman po, ang pagkakaiba nila, kung kayo po'y mag-aalaga, sa aking experience, pag heritage yung alagaan nyo po na maganito na kalaki, pinakamaganda talaga ay pure feeds. Kasi pag hindi nyo po pure feeds yung mga heritage po, talagang payat po sila at hindi sila bibigat. Yan yung aking pansin, hindi kumpara sa mga native na sanay na po dito sa atin, ay kahit tinipid nyo po, mabigat pa rin po sila, kumbaga may laman. Yung mga heritage kasi pag tinipid, gaya po nito yung ating Black Astrolorp, yan, tinipid yan, nakakaranas yan ng tipid, lalo na ngayon, ngayong buwan. Puro yung pakain natin,
tawag nito corn bran, hindi po masyadong kalakihan. Nakakapikto po talaga. Kaya napakalaga na sa pag-heritage po ang alagaan, huwag nyo pong tipirin, lalo po kung nagpo-produce kayo ng itlog at gusto nyo pong makakuha po ng mga fertilized eggs na pang-incubate nyo po. Huwag nyo pong tipirin. Yan po talaga yung masasuggest ko po sa inyo. Maliban na lang kung native yung alagaan nyo po. Pero kung makabenta ka naman po ng heritage, maganda rin naman kasi one time big time naman po. Malaki naman po yung kita sa heritage, lalo na pag volume yung kinuha sa iyo, mga sisiyo, landaan, yung ating mga inahin, RTL, rooster. Makabenta ka lang ng 10, wala na, meron ka lang minimum po na kita dyan na 10,000. Yan yung kagandahan po sa pag-alaga po ng heritage chickens. Ay ano talaga, mabibigyan ka ng malaking kita. Pero nga lang, paramihan po talaga ng pera po sa pag-alaga ng heritage chickens. At kahit din dito naman po sa native, wala namang ganun din naman po. Maliban na lang talaga kung may ano ka, may diskarte ka rin po. Sa atin dito, from 5,000 na ano natin, gastos expenses natin dito sa ating patuka, nasa 2,000 na po ngayon. Kasi nga, ina-adjust din po natin. Kung ano po yung kinikita po natin sa pag-alaga ng manok, ay ganun din po yung ibibigay po natin sa ating mga alaga. Tipi-tipi din pag may time. Ganun lang ang pag-alaga ng manok. Baka magtaka po kayo, gastos kayo ng gastos, pero wala kayong kita. Talagang mapapahinto ka sa pag-aalaga. Swerte din naman po tayo kasi may malaking area po tayo dito sa ating sa ating area, sa ating manukan, nakakain. Hindi din po lumalabas kasi mataas din po yung ating bakod. At the same time, hindi nagugutom. Huwag nyo lang po talaga gutumin yung mga native talaga o kahit anong klase na manok. Kasi pag ginutom nyo po yan, may time kasi na nagagas ang ginagawa nila, na isipan nila na kainin yung mga itlog po nila. Walang matitira talaga sa inyo. At ang kamalasan pa, baka gayahin po ng mga kasama niyang manok, kasamahan dito. Yan yung experience ko po sa native. Sa pag-aalaga po talaga ng manok, kailangan po talaga yan ng management. Dapat may sistema po talaga kayo sa pagkain, sa kulungan, sa mga sisiw, kung ano po yung diskarte. Pero kung ikaw po wala pang experience, habang tumatagal nakakakuha ka naman po na idea. At nakakaroon ka ng sariling sistema din po. Diskarte sa pag-alaga ng inyong manukan, sa oras ng pagkain, kung anong vitamins yung ibibigay nyo po. Ganun ang manok. Nagkakaroon ka po ng experience habang tumatagal. Araw-araw nakaka-experience ka na hindi po pa na-experience na ma-apply po balang araw. Sa pabo po natin, yung iba, may isa na tayong ng itlog. Yung nga lang kung saan lang po ng itlog yung pabo. Problema din po. Kaya napaka-importante na may extra tayo incubator para may incubate natin yung mga yung mga itlog ng ating pabo. Yan lang po yung kaganapan ngayong araw mga katambayan, at maraming salamat po pala sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo lang po yung napadaan ngayon, sana po i-consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating kaibigan dyan na si Alvin Lubigan. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, at ingat po kayo palagi. Bye bye!